Papasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay narito upang tayo makapakinig ng kanyang salita. At nang tayo po ay matuto. Dumadalo pa lang tayo, nag-aaral. Binibigyan pa lang tayo ng instruction. Amen. Pagka sumunod na tayo sa ating napakinggan, nag-aalagad na tayo. Amen. Ibig sabihin na dumadalo tayo, nag-aalagad tayo. Pag nag-offering tayo, forma ng pag-aalagad yan. Ngayon, ako nagmi-minister sa inyo. Opo, ha? Kasi inatama natin yung mali kaisipan ng iba. Akala nila pag pumupunta sila sa simbahan, kung nakikinig, nag-aalagad na. Hindi po. Pag sinunod mo yung napakinggan mo, yun, nag-aalagad ka. Hindi kasi pwede yung nakikinig lang tayo, hindi naman natin ginagawa yung ating napapakinggan. So, salamat na tayo narito upang tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang layunin natin, dahil sa tayo ay iniligtas nga ng Panginoon, tayo ay mag-alagad sa Kanya. Mahalin natin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Iniligtas niya tayo, di ba? Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Ngayon, pag binabaliwala yan ng mga tumanggap sa Panginoon, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kahit anong sikap mo, hindi ka pagpapalain. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka pagpapalain. Kasi yung Diyos nagkatawang tao, namatay sa krus. Iniligtas ka, binabaliwala mo. Opo, mga kapatid. Ha? Kaya, kayo po na mga anak ng Diyos, pag kayo ay nag-aalagad sa Panginoon, magpakatatag kayo. Kasi ito yung panahon na parang napapasabak sa gera. Ito yung panahon na marami ang mga tumatalikod sa pananampalataya, naghihinto ng sumunod. Ito yung panahon na ito eh. Opo, maraming mga nangyayari. Opo, ha? Kaya kinakailangan, magbabantay ka. You must to watch and guard yourself. You must to keep yourself in the love of God. Ingatan mo sarili mo. Ingatan mo. Ha? Ingatan mo, tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Ha? Kaya ngayong hapon, puno tayo ng pasasalamat. Kaya, ito ang mensahe. Ha? Ito ang mensahe ngayong hapon. Sa akin pong paglilingkod sa Panginoon. So, humigit ng 2 dekada. 2 dekada. Kada dekada, 10 taon yan eh. Diba? Opo, sa akin pag-aalagad sa Diyos ng mahigit ng 2 dekada, marami akong nakita at naranasan sa mga Kristiyanong nagsasabi sa loob ng simbahan. Iba't ibang klaseng tao ang aking nakasalamuhan. Pare-pareha silang nagsasabi na sila ay sumampalataya sa Panginoon. Opo. Subalit, gusto kong ibahagi sa inyo ngayong hapon mula sa Biblia ang iba't ibang klase ng taong nagsasabing sila ay sumasampalataya at sumasali pa sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kanya, gusto ko po kayong anyayahan na pumunta sa na buksan ang inyong Biblia sa 2 Timothy chapter 4 verse 9. Ako po at ang aking pamilya ay taga Luzon. Totoo, kami po ay hindi taga rito sa Eastern Visayas. Hindi ko po yan itinatanggi, no? Pero ako po ay Pilipino. Of course, siyempre, di ba? Oo. Kahit na hindi po ako purong Bisaya, ako po ay Pilipino. Kaya ako po ay may tungkulin sa aking bansa at aking mga kababayan.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mapabisaya o mapamindanao, no? Ako po ay tinatawag ng Diyos para doon mangaral. Oo, mga kapatid. Sa katunayan, pupunta kami ng parting Mindanao. Oo, ha? Kami po ay aalis dito sa Sabado po ng madaling araw, alas 5 po dapat nasa airport kami. Oo. Pupunta kami ng parting Digos, Davao. Davao, Digos. Ha? Alam niyo mga minamahal. Ha? Kaya ko po nasabi, sapagkat alam kong kayo'y may malasakit sa inyong mga kababayan dito sa Leyte. Opo, ha? Kung tayo po ay nakakilala at naligtas, ganyan din ang ating nais sa ating mga kababayan. Diba? Kaya kailangan po mga kapatid, no, na tayo po ay maging malakas. May mga tao tayong makikita sa hapong ito mula sa Biblia ng magandang gayahan at hindi magandang gayahin. Ha? Okay, simulan natin ang pagbasa. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 9. 2 Timothy 4:9. Do thy diligence to come shortly unto me. Magsikap kang pumarini na madali sa akin. Ang sinulatan ni Apostol na Pablo ay si Timoteo. Kaya ang kinakausap niya dito, si Timoteo sa sulat na ito. Ngayon, kung matututunan natin ang mga prinsipyong meron dito, hindi man lang sa atin ito isinulat, pero yan ang Kristiyanong paniniwala, tinatanggap natin at sinusunod. You know? Ha? Okay. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Saan daw pumunta si Demas? Pumunta daw siya ng Thessalonica. Ha? Si Crescens to Galatia. Ha? Titus unto Dalmatia. Sa lugar ng mga Asyo. Yung Dalmatia at Dalmatians pala yun. Okay. May tatlong klase ng tao dito. Si Titus, pumunta ng Dalmatia. Si Crescens, pumunta ng Galatia. Si Demas, pupunta ng Thessalonica. Bakit? Iniwan nila si Apostol Pablo kasi mahal nila yung sanlibutan. Di ba? Having loved this present world. Okay. Now, verse 11. Only Luke is with me. Si Lucas, na sumulat ng Gospel of Luke. Sa panahong ito, na nang si Paul ay nasa Roma, kasama niya si Lucas. Si Lucas ay isang doktor. He was, by profession, he was a physician, a medical doctor. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Verse 12. And Tychicus have I sent to Ephesus. Verse 13. The cloak that I left to Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. In verse 14. Of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me.
I pray, God, that it may be late, that it may not be late to the church. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. In verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum sick. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens, and Linus, and Claudio, and all the brethren. May mga kapatid na bumabati sa iyo. No? Ha? Oo. Ang mga nagpapastor, binabati yun. Huwag mo hihintayin na ikaw babatiin ni pastor. Ikaw ang bumati kay pastor. Pastor mo yan eh. Di ba? Opo. Oh. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. Praise the Lord, ha? Puhin ng Diyos. Ama namin, salamat po sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. Ikaw po ang nagsabi na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan mo at magagamit sa pagtuturo, pagsawata, at papabulaan sa mga maling aral upang ang mga anak mo at mga lingkod mo at mga tinawag mong kakasunod mo ay maging mga handa, wasto at ganap at nakahandang gamitin. Panginoon, sa hapong ito, tulungan mo po ang mga kapatid dito sa Dulag. At ganun din ang mga kasama kong mula sa Mayorga, kami po ay inyong kahabagan na kami po ay makinabang dito po sa pag-aaral na ito. Umaasa po ako na ang iyong kapangyarihan na sinasabi mo, for where the word of a king is, there is power. Ito po ang nagsabi nun. Ito po ang salita na iyong pong kinasihan. Gamitin mo po ito with authority. Authoritatively, ito po ay gamitin mo sa amin pong pagpapatibay sa bawat isa at sa iglesia. Nanahin ko po na ang bagay nito, ang mga mensahe, ay maging kalakasan nga at hindi naman ito katitisuran. Wala namang mga masaktan, kundi sila ay mga matuto at maging marurunong na tagasunod mo. Maraming salamat at patawarin mo po ang aming maraming kasalanan na nagpas sa aming ulo, nakaabot hanggang langit. Opo, salamat sa iyong pagpapabanal sa amin at pagpapatawad sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Salamat. Paupo na kayo. Alright, narinig ba ninyo ako kayong mga nasa labas dyan? Narinig niyo. Okay, sige ha. Okay, mga kapatid. Now, dito po sa ating binasa, may iba't ibang klase ng tao na pare-parehas na nagpakilalang mga kasama ni Apostol Pablo. Sa mga kapatid, lahat ng ito ay nagsabi na sila ay mga mananampalataya. Mga nais sumunod kay Kristo Jesus. Opo. Ngayon, hindi inaakala, marahil hindi inaakala ni Apostle Paul na yung kanyang sulat kay Timoteo ay magiging aral natin ngayong hapon at maaari nating pagtunan at pagkumparahin ang mga tao sa loob ng simbahan. Ha? Sabihin natin, mga kapatid, bawat mga pangalang binanggit dito ay mayroong mga kanya-kanyang karakter. May kanya-kanya silang ipinakita na hayag sa buong mundo. Pabira, buong mundo. Bakit? Kasi ang Biblia ay aklat para sa buong mundo. Lahat ng tao, ha? At bawat bumabasa nito, alam nila kung anong karakter ng mga taong ito. Ha? Maganda siguro, mailagay yung pangalan mo sa isang lathala na ang ginawa mo ay maganda. Di ba? Hindi naman siguro tayo papayag kung yung ating pangalan ay malalagay sa isang dyaryo o sa isang libro na sinasabi hindi maganda. Di ba?
Ngayon, hindi akin naakala ni Apostol Pablo na itong sulat na ito na very personal para sa isang nagpapastor kagaya ng Timoteo ay magiging libro na babasahin natin ngayon at malalaman natin kung anong klaseng karakter ng mga tao meron sa panahon ni Apostol Pablo. Di ba? Unahin na natin, mga kapatid, si Dimas. Sinabi ko po sa inyo, mga kapatid, sa katagalan ko maglingkod sa Panginoon, napatunayan ko na ang sulat na ito ay hindi lamang isang babasahin. Sapagkat naranasan ko na ito ng maraming beses. Ako, unahin natin halimbawa si Dimas. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, in verse 10, For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Unahin natin itong si Tito, unahin natin itong si Crescens, unahin natin itong si Demas. Kanya-kanya silang may nilakad. Tama? Pero itong si Dimas ay kakaiba. Sabi ng banal na kasulatan, For Demas hath forsaken me. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. Ha? Now, sino ba ito si Apostle Paul? Ang pagkakilala natin si Apostle Paul, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo. Ha? Isinurrender niya yung kanyang buhay para ipangaral ang Ibanghilyo ng ating Panginoon. Hindi na nga niya minahal yung sarili niya. Hindi niya pinahalagahan na yung sarili niya. Di ba? Ibig sabihin siya, Pablo, wala na siyang ibang minahal kung hindi ang Panginoong Diyos. At yan ang ating nalalaman sa loob ng iglesia. Lahat ng mga nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos, inaasahan nating nagmamahal sa ating Panginoon. Diba? Sapagkat ang sabi ng Biblia, if any man love not the Lord, let him be anathema maranatha. Sinasabi na sapagkat kung sino man ang hindi rin magmamahal sa Panginoon, pakasumpain siya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Diba? Subalit, sa akong ito, nagbagitin na si Demas ay iniwan ako. At minahal niya ang kasalukuyang panahon, ang daigdig na. Ba? Sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kayong magmamahal sa sanglibutan. Love not the world, neither the things that are in the world. What are the things in the world? What are the things in the world? Ano mga bagay sa daigdig? The lust of the eyes, the pride of life, and the lust of the flesh is not of the Father that is in the world. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon ng diferensya sa kaisipan ni Demas ang offering ng sanlibutan. He loved the offerings of this world more than the demands of following Jesus Christ. Minahal niya ang inihahandog na pansamantalang kasiyahan ng sanlibutan kaysa ang pahalagahan at pahalagahan ang nais ng Panginoon na siya'y sumunod kay Kristo. Ha? And when this opportunity given to him, Demas was gone. Nang dumating ang opportunity ito na inilok sa kanya ng sanlibutan, nawala siya sa ministry. Ha? Kaya ho mga kapatid, natutunan ko na kapag may nawawala sa church, umaalis sa ministry, na wala tayong dapat i-blame. Amen. Wala tayong dapat sisihin na kaya nawala to si ganito kasi kagagawa ni brother, kagagawa ni ganito. Siguro si pastor. Ay. Hindi tama yon. Amen. Hindi po tama yon mga minamahal. Amen. Ang nilagay natin sa isipan natin, kanya tayo iniwan ng mga taong ito sapagkat mahal nila ang sanlibutan. Ay. Amen. Yan ang dapat nating isipin. Amen. Kasi kung papayag tayo na tayo ang dahilan kaya sila'y umalis at iniwan tayo, masisira ang ating paglilingkod sa Diyos. Ay.
Masisira tayo. Right. Naintindihan niyo ba, kapatid? Amen. Mawawalan tayo ng gana. Right. Kung ang iisipin natin ang dahil sa kapatid natin kaya nawala yan. Hindi tama yun, mga kapatid. Right. Walang kasalanan sa loob ng iglesia na hindi napapatawad. Amen. Kung nagkasala ka sa kapatid mo, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Amen. Tama? Amen. Ikaw, kapatid na nasaktan sa kapatid mo, kung nakita mo may kasalanan sa sayo, puntahan mo at sabihin mo masamang loob mo. Amen. Tama? Amen. Kaya hindi ako naniniwala na kapag ka mayroong umaalis sa simbahan, ay dahilan sa church. Right. Amen. Hindi. Ang tinuturo ng Biblia, simple. Bumalik ka sa sanlibutan at minahal mo ang sanlibutan. Amen. Minahal mo yung kapurihan, minahal mo yung laman, yung lawas ni mo, yung unod. Yan ang gusto mo. Amen. Ha? Kasi pagka nasa ministry ka, hindi ka na totoong malaya. Alipin ka na ni Kristo. Amen. Tama? Amen. Ha? Amen. Totoo yan. Mga kapatid, lakasan nyo ang loob nyo. Amen. Bakit po? Nang sumunod tayo sa Panginoon, marami tayong pinagsaalang-alang. Right. Anong ibig ko sabihin? Hindi na lahat magagawa mo in front of many people. Right. Amen. Hindi na lahat pwede mong gawin sa harap ng tao. Right. Amen. Mga kapatid. Tama? Amen. Kaya nga nakikita ninyo yung umaalis sa ministry, ang sinasabi nila, "Oh! Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga tao. Ako'y masaya sa buhay na to. Walking and living with my own rules." Right. You see? Right. Abay, hindi ko pwedeng sabihin yun. Ang aking pong pamantayan at batas na sinusunod ay ang batas ni Kristo. Amen. Di ba? Hindi kung kailan ko gustong uminom ng alak, iinom ako ng alak. Right. Amen. Kaya maraming umaalis sa ministry, hindi na siya makainom ng alak. Right. Pag aalis siya sa ministry at pinangaralan siya, nagagalit siya. Right. Sasabihin niya, kaya ako umalis dyan, si pastor masakit magsalita. Pero ang totoo talaga, gusto mong maglasing ng maglasing. Right. Amen. Yan ang gusto mo talaga. Demas, he loved this present evil world. Right. He loved this present world. Alam nyo, niligtas na nga tayo ng Panginoon dyan. Amen. Di ba? Amen. Di ba? Amen. Kapag ikaw ay sumunod na kay Kristo, disiplinadong tao ka. Amen. Nadidisiplina ka. Oras ng tulog mo. Oras ng uwi mo. Hindi ba pwede yung nasa lansangan ka? Amen. Madaling araw na nasa lansangan ka pa. Right. Amen. Nakikita ng mga unbelievers yan, lalo kung babae ka pa. Right. Nasa tabing dagat ka. Ano ka, si Sibum? Sibum? Tralalalala, Sibum? Ano ka, si Sibum? Di ba ganun? Right. Makikita, ay, ikaw, pambira nagpo-post ka sa Facebook, ako'y Kristiyano. And yet, wala kang disiplina. Right. Kung sino-sinong mga kasama mo dyan. Right. Kasama mo mga bakla, mga tomboy. Right. Madaling araw na nasa kalsada ka. Eh, siyempre kung nasa ministry ka at full-time ka, hindi po pwede yun. Right. Amen. Kaya ang gagawin mo, dahil sa gusto mo yung sanlibutan at yan ang mahal mo, aalisan mo. Yan ang nangyari kay Demas. Right. Amen. Diba? Amen. May nakita na ba kayong tao niyan sa simbahan natin? Meron ba akong kasama sa gawain ito ganyan? Right. Kaya alam mo mga kapatid, hindi na ako nasasaktan. Wala na, harmless ng pastor niyo. Right. Oh, ang lagi ko na lang naiisip, hindi niya mahal si Kristo. Right. Ang mahal niya ang sanlibutan. Right. Ganun lang yun eh. Wala ka nang marami pang mga salita. Kasi kung talagang nagmamahal ka sa Panginoon, mamahalin mo ang mga kapatiran, titiisin mo ang hirap. Amen.
Opo! Ako nagpapasalamat ako. Nandiyan pa kayo. Kanina nagtrabaho kami doon sa ating orphanage. Hindi ko kinahihiya sa church yan. Na ikinukwento ko mga kapatid, naghanap ako ng pera, nanghiram ako ng pera dahil gusto kong itayo to. Bakit? Kasi ganun tayo, wala sa Panginoon, nangungutang nga tayo eh. At maraming mga Kristiyano hanggang ngayon punong-puno ng utang dahil sa kanilang mga pangangailangan, hindi sa pangangailangan ng gawain ni Kristo. Kaya hindi ako nahihiya. Kung diyan tayo matututo at matutuwid, hindi ako nahihiya. Inuulit-ulit ko yan. Ang lakas mo mangutang. Hindi nakikinabang si Kristo. Pagkatapos, pagka nangangailangan ka, dahil magbabayad ka na, tatawag ka kay Kristo. Di ka ba nahihiya nun? Eh kung sagutin ka ni Kristo, bakit? Ako ba gumamit niya? Pati kung bata ka. Yan ang mga kapatid. May ang tuwa ko mga kapatid. May mga kapatid tayo sa iglesia na umaalalay. Nakakaintindi. Kaya nga ang ministry, hindi pinagkakitaan yan. Kaya nga ministry, gawain mo kay Kristo eh. Hindi kayo nagpapabayad. Ang pastor nyo, hindi nyo binabayaran to. But I still working for the Lord. Because I love the Lord. Simple lang ito. Ngayon, simple lang. Pag umalis ako sa ministry to, minahal ko ang sanlibutan. Ganun lang. Ganun lang eh. Pag iniwanan ko ang gawaing ito sa walang dahilan, minahal ko ang sanlibutan. Ngayong hapon ako'y tumihingi ng tulong sa Panginoong Diyos para sa inyo. Huwag ninyong piliin ang kasalukuyang daigdig na to. Pansamantala lang yan eh. Pansamantala lang. Piliin nyo ang church. Piliin nyo ministry ng church. Yes, mga kapatid. Ha? If we are not in a steady discipline of renewing our minds through personal worship and engaged body life, we can get tired of serving, tired of the battle. Pag hindi nyo ibinigay ang inyong sarili sa gawain ng Panginoon at sa iglesia, kapag ang inyong panata o commitment, ang inyong sinasabing paglilingkod sa Diyos ay hindi buo sa inyong puso at isip, makapagod ang inyong mga una-una. Mga minamahal. Ha? Kaya ngayon nakasimulan natin, yung nakasanayan natin gawin, huwag natin ihinto yan. Let us be steady in our church and personal discipline as Christians. Nagsimula kang dumalo sa umaga, dumalo ka sa umaga. Nagsimula ka natutong dumalo sa Sunday School, magstay kang dumalo sa Sunday School. Natuto kang dumalo sa Bible doctrine class in the afternoon, sanayin mo yan. Huwag kang magbabago. Be steady in a church discipline. Kasi one time na hindi mo gampanan yan at mag-slip ka ng konti sa world, makikita mo, dahan-dahan yan. Dahan-dahan yan. If you stop reading your Bible, if you stop praying, na-stop nyo yung devotion ninyo sa family nyo, mga pang-ama ng tahanan, lead a home devotions. If you are a father, lead a simple home devotions, Bible devotions. Magbabasa na kayo. Anong naunawaan niyo, expound niyo. I-relate, makarelate kayo, i-share ninyo, then pray. Pag-pray niyo pa ang kailangan ng pamilya niyo. Ha? Opo, mga kapatid.
Alam ko lahat tayo ay mga busy. May mga trabaho ang marami sa inyo. At marami sa inyo hindi nga makapag full time. Dahil meron kayong kanya-kanyang ministry. Hindi kayo full time pero kayo ay ginagamit ng Diyos sa tiyak na gawain sa simbahan. Mahalin yung mabuti. Amen. Tama? Amen. And do not leave the ministry. Amen. Huwag ninyong iiwanan. Amen. Nasanayan na ninyo, sinimulan ninyong magbigay ng inyong mga offerings, sa inyong commitment, nasimulan ninyong magbigay para sa faith promise ninyo, then huwag kayong mag-stop dyan. Amen. Maintain and steady, have a steady life Christian discipline. Amen. Otherwise, alam nyo yung pagbabackslide, yung pagbabackslide, dahan-dahan lang yun. Amen. Dahan-dahan yan, hindi biglang nawawala ka. Amen. Nakakatikim ka madalas, paminsan-minsan, paunti-unti. Alam mo yung paunti-unti, dumadami yan pag inipon mo. Amen. Opo. Amen. Ha? Huwag mong pagbigyan ang sanlibutan. Amen. Lumakad ka sa pagiging lingkod mo. Aral ka, mag-meditate ka, magdasal ka, sumama ka sa, umating ka sa church services, mag-witness ka. Alam mo, 24 hours binigyan tayo ng Diyos. Isang oras para magdasal ka. Diba? Mag-witness, sumama ka. Mag-invite. Diba? Magbigay. Mag-minister. Ayan ang iyan ang buhay natin. Nung wala tayo kay Kristo, iba buhay natin. Ano buhay natin? Ako, lagi na lang ako. Kaya kung tayo naging Kristiyano, at yan pa rin ang ating mga magiging paniniwala, mga kapatid, tinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Let us all love the Lord! Amen. And not the world. Amen. Iba na tayo eh. Amen. Ha? Mga kapatid? Opo, mga kapatid. Sundan natin. Sa akin po pananaw at kaisipan, base sa aking mga namatyagan sa maraming Kristiyano, nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang loob. Ako po'y naniniwala na si Dimas ay naging talagang tagasunod ng Panginoon through Apostle Paul. Pero unti-unting nagbago kanyang pag-iisip. So there was a changes from within, sa loob niya. Yung kanyang isipan, nalasog. Kanya tayo talagang tinuruan tayong huwag tayo makisama sa di mananampalataya. O, kasi nag-ahasik din ng mga yan. Mga minamahal. Ha? If our passions and emotions are driven by world's agenda and the values of this world system, we can expect to be very conflicted. Ha? Mga kapatid? Kapag ang ating naisip, damdamin, mga minamahal, ay pinatatakbo ng mga prinsipyo ng daigdig na to at mga bagay sa daigdig na to, at ang kanilang mga paniniwala ay nagiging paniniwala na rin natin na sa ganung hindi naman na tama yan. Amen. Makararanas tayo, mga kapatid, ng kaguluhan sa pananampalatayang ito. That's why maraming Kristiyano nakukonfuse, nanlilipat. Kasi kung si Kristo na lang talaga ang devotion mo at passion mo, kung si Kristo ang focus mo sa buhay, at hindi nasasamahan ng mga focus sa sanlibutan, hindi magkakaroon ng kalituhan isip mo. Kaya ka lang nalilito kasi napapasukan ka ng mga kaisipan ng daigdig. Na, alam natin lahat ng mga bagay na to, pansamantala lang to. Ililipas ito. Parang walang ginawa, walang iniwas sa patron yan eh. Fiesta.
patron. Ay. Ha? Maghapong masaya. Inuman yan, kainan yan, mga kamag-anak ganun sa Manila, pumunta, nagluto pa. Alam nyo ha? Pagod na pagod yung katawan mo. Kinabukasan, patak ka na. Ay. Yung pansamantalang kasiyahan, lumipas. Ay. Yan eh. Ay. Ha? Mga minamahal, huwag ninyong hayaan na pumasok itong mga sistema at mga ritual, tradisyon ng sanlibutan sa inyong pag-iisip at puso. Amen. Huwag niyong hayaan yun. Amen. Kristiyano na kayo. Anak na kayo ng Diyos. Iniligtas na kayo ng Panginoon. Ibinigay niya na dugo niya at katawan niya. Nakakatiyak na kayo na kayo pupunta ng langit. Huwag na kayong magbigay ng pagkakataon sa mga yan. Amen. Kasi pag binibigyan niyo ng pagkakataon yan, malilipat ka mo. Ay. Amen. At huwag mong sasabihin matatag ka, huwag mong sasabihin na kaya ko yan. Kapatid, pag nadala damdamin mo dyan, mawawala ka din. Ay. Sasabihin ko sa'yo, Amen. huwag kang magbigay ng galang sa mga yan. Amen. Amen. Ah, Amen. yan po yun eh. Amen. That's why si Dimas, iniwan niya si Pablo kasi mahal niya ang kasalukuyang daigdig. Imagine mo nyo, alam naman natin na ang daigdig na ito'y gugunawin ng apoy. Alam naman natin na may bagong langit at bagong lupa. Alam naman natin na hindi tayo pupunta sa impyerno. Alam naman na natin yan eh. Amen. So let us our passion and affection set on things above. Amen. Let our hearts and affections and minds be set above. Amen. Dito lang yan. Amen. You know, huwag nating masyadong gawing komplikado. Amen. Mga naghahanap buhay, hindi po kontrol, hindi po pwedeng, hindi po ninyo dapat isipin na ang gawain ng Panginoon ay kabigatan at hadlang sa inyong mga hanap buhay. Huwag naman po ganon. Amen. Opo, Amen. hindi naman kailan tinuro sa simbahan natin at sa Biblia na huwag kayo maghanap buhay. Wala eh. Ini-encourage nga mga miyembro na magtrabaho at maghanap buhay. At sinapangaral pa nga ng Biblia, walang tamad. Amen. So huwag dapat maging komplikado. Amen. Anong ibig ko sabihin? Pag oras ng pagsamba, dumalo. Amen. Amen. Diba? Amen. Kasi manaman ang oras na yun eh. Pwede ka naman bumalik sa trabaho eh. Amen. Hindi ka naman kagaya na nakapako na isang magnanakaw doon eh. Nakapako ka na, hindi ka na matanggal doon eh. Amen. Yan ang dahilan mga kapatid. Amen. Kung bakit yung nakapako na yan na naligtas. Namatay na rin siya noon tapos ang maligtas. Hindi na siya nagamit sa gawain. Pero tayo, hindi tayo agad namatay nung tumanggap tayo kay Kristo eh. Amen? Amen. Buhay pa tayo. Ang ibig sabihin, gagamitin pa tayo ng Panginoon. Amen. At kailangan natin matuto. Hindi pa pwedeng magagamit ka ng Diyos na wala magtuturo sa'yo. Amen. Pag ikaw ay Kristiyano, huwag matigas ang ulo mo. Hindi pa pwedeng wala kang pastor. May pastor ka eh. Amen. Yung pastor, ibinigay sa'yo yan. Hindi ikaw ang pumili niyan. Binigay ng Diyos sa'yo yan. Amen. Huwag matigas ang ulo mo. Amen. Amen. Oo, sinabi ko nga sa inyo, hindi kami nagparito dahil sa gusto namin. Amen. Mahirap ang buhay na to sa ministry. But we rejoice. Amen. Amen. We rejoice. Amen. Kasi hindi ko naranasan yung napako sa krus eh. Mahirap yun eh. Right. Hindi ko naranasan yung mamatay sa krus. Sa ganung bagay naman, sa paghihirap na to sa pag-aalagad, ay nakakabahagi ako sa kahirapan ni Kristo. Amen. Kaya masaya ako kahit mahirap. Amen. Opo. Amen. Totoo po yan. Amen. Kaya ko nasabi, sabi ko, mahal talaga ng Diyos kayo. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Alam mo kung bakit? Pinadalan kayo na magpapastor sa inyo. Amen. Na mangangaral sa inyo. Amen. Yung iba ayaw nila pangaralan sila. Akala nila magagaling na sila. Amen.
Hoy, papunta tayo ng langit. Kailangan kayo matuto ng prinsipyong mga langit. Amen. Mga nasa lupa tayo, wala tayong alam to pare-parehas eh. Kung walang nagturo din sa akin ito, hindi ko rin to alam eh. Amen. Pasalamat ako, nagkaroon ako ng pastor na nagturo sa akin. Amen. Kaya lagi nyo narinig sa akin, ang gawain ng Diyos, hindi ito nilagay ng Diyos para kumita tayo. Amen. 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 Kundi naghahanap buhay tayo sa ating kanya-kanyang pamamaraan mula sa Panginoon para tayo magbigay sa gawain. Amen. Hindi yan pagpapayaman. Right. Amen. Opo. Pasalamat ako may Pastor Ares na turo sa akin. Wala rin akong alam dito eh. Bago siya namatay at pumunta na ng langit, sinasabi kong nakahanda ako sa ministry. Tapos na trabaho niya. At ngayon mga kapatid, sa anumang paraan, ipinapasa ko na sa inyo. Amen. Matuto kayo sa prinsipyo, hindi maaari kapatid na, ha? Papunta ka ng langit, you have your own rules. Right. Pupunta ka ng langit, may sarili kang batas. Saan mo nakuha yun? Lahat ng iniligtas ni Kristo ay pinagsasabihan na dapat matutong sundin ang lahat ng pinag-uutos niya. Amen. Kaya niya itinatag yung iglesia. Sinabi niya sa iglesia, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Right. At turuan niyo sila na sundin ang lahat ng pinag-uutos ko. Amen. Tandaan niyo, kasama ninyo ko hanggang sa katapusan ng tipi. Amen. Now, anak ka ng Diyos. Ligtas ka, miyembro ka sa church natin. Tanong ko sa iyo, bakit ayaw mong sumunod kay Kristo? Right. At ang gusto mo, mayroon kang sariling batas na yan ang susundin mo. Right. Kaya nagkakaroon ng conflict. Right. Sa loob ng iglesia, hindi dapat magkaroon ng kalituhan at pagtatalo. Hindi dapat magkaroon ng pagbabahagi, ng kampi-kampihan. Hindi dapat nangyayari yan eh. Amen. 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 Kung ang lahat ng mga anak ng Diyos wala siyang gagawin at sisikapin, kundi ang matuto sa katwiran ng Panginoon, at ito ang kanilang sundin, walang kalituhan sa simbahan, walang bangayan, walang away-away. Amen. 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 Kaya lang, kung may mga membro na laban sa kautusan ng Panginoon, laban sa otoridad, yan ang magulo. Right. May pastor. Amen. Bakit yung ugali mo parang ikaw ang pastor? Right. Ba't ayaw mong makinig sa instruction? Right. Amen. Bakit? Right. Anong motibo mo? Anong gusto mong mangyari sa church ng Panginoon? Right. Right. Kanino tayo na pagagamit? Hindi dapat nagkakaroon ng kalituhan sa loob ng church. Right. Because God is not the author of confusion, Amen. but of peace. Amen. Ha? Only true peace will come from Jesus Christ. Amen. True hope is Christ. This is Amen. Kaya nakita niyo, maraming mga tao hindi nahuhusto sa pera. Right. Hindi na gusto na kumakain sila. Gusto nila maraming pera. Right. Pera. Ang mukha niya, mukha ng pera. Right. At yung mga mukhang pera na yan, laging galit mo yan. Right. Nanyo. Hindi marunong magbigayan. Right. Right. Pero tignan ninyo itong mga magmamahal kay Kristo. Kahit na walang-wala sila, bigay ng bigay. Amen. Totoo yan. Amen. Makainom sila ng tubig, makakain sila ng biskit. Ha? Biskit ba? Biskit. Makakain lang ng isang biskit, okay na. Amen. Yung iba, ang daming sura. Right. Nakakasura na nga.
Ang daming sulat. Kamo na umiibig kay Kristo, biskit lang. Amen. Amen. Makainom lang ng konting juice, kasi mga maka-juice kayo. Okay na. Amen. Yung iba hindi na gusto. Right. May Pepsi na, may tuba pa. Talaga naman. Sabi nila, may tuba, hindi magandang inumin pag walang Pepsi. Tingnan mo, hindi na kontento. Ito namang isa, may Pepsi na siya, hindi ako nakukontento diyan. Kailangan may tuba. Tignan mo. Walang contentment. Tayo, hindi na natin kailangan mag-inom-inom para sumaya tayo. Amen. Umatin lang tayo sa prayer meeting, nare-revive tayo eh. Amen. Na-revive tayo sa mga kapatiran na inuusig. Ito kahit inuusig, nagpapatuloy yun. Mga ganon. Diba? Itong kapatid na to, dahil kahit daming problema nito, kahit na mukhang hindi na kumakain ng isang linggo, nagpapatuloy pa rin. Maganda yun eh. Diba? Yung mga kapatid na hirap na. Diba? Hirap na sila, masasakit ang lawas nila, may mga ubo sila, may mga sipon sila, kung anong merong karamdaman sila. Pero nagpapatuloy sila. Amen. Abay, pag nakikita mo yung mga ganyan, lumalakas ang loob mo eh. Amen. Lumalakas ang loob nito. Amen. Makikita mo naman dyan, maraming mga malalakas ang katawan, wala namang mga karamdaman, mga bata pa. Naku, hindi mo nakikita sa gawain. Right. Right. Amen. At ito pa yung mga promotor na kapanglilito. Right. Ang gagaling yan sa internet ng mga yan. Right. Marurunong gumamit yan ng social media, ayaw gamitin yung kanilang kaalaman to promote Christ. Amen. Amen. Nakakalungkot yan. Amen. Tanan. Ha? Tayong lahat, mababalaan tayo. Amen. Kaya let us watch and do not be like Demas. Diba? Now, in verse 11, now take Mark. Dalhin mo, kunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Okay. If you will remember Mark, si Mark ay gumawa ng problema sa missionary journey while he was with Apostle Paul and Barnabas during their second missionary journey. Iniwan sila ni Mark. No, I mean the first missionary journey. That's why in the second missionary journey, hindi na isinama ni Pablo. Ayaw ni Paul. Huwag natin isama yan si Mark. Iniwan tayo niyan eh. Sa una, ang tingin ni Paul, hindi sa kapakipakinabang. Reason why, nagkaroon ng split. Sa second missionary journey, in the third missionary journey, ang naging kasama ni Apostle Paul, si Silas. At ang naging kasama ni Barnabas, si Mark. Kaya dalawang grupo ngayon yan. Dito, siguro, pinagtsagaan ni Barnabas. At ito nga si Mark, inyong maalala, siya yung writer ng Book of Mark. Sa una, tingin ni Paul, hindi ka pakipakinabang to. Pero ngayon, sa sulat niya kay Timoteo, dalhin mo si Mark, kunin mo si Mark, dalhin mo rito. For he is profitable unto me in the ministry. Sabi, for he is profitable to me for the ministry. The word profitable is from the word Greek eukritos. Ano bang ibig sabihin nito? Simple lang. Meant for use. Useful.
Dalhin mo yan dito kasi kapaki-pakinabang yan. That's the word Greek. The meaning of the word Greek, eukritos. For the word profitable. Useful. Now, to be profitable means to bring profit to the ministry. Ang maging kapaki-pakinabang ay ang pagdadala ng pakinabang sa ministry. Amen. May mga member sa church na ang hinahanap nila ay ang pakinabang para sa kanilang sarili. Hindi talaga ang pakinabang para sa ministry. Yun ang hanapin ng mga membro. Lahat ng mga bagay na pwedeng mapakinabangan. O to, pakinabang ng ministry to. Maganda to. Amen. Hindi yung mga miyembro na ang hinahanap, mapapakinabangan nila dito sa ministry. Amen. Pag wala na silang makitang pakinabang sa ministry, iiwanan nila yan. Kaya ang sabi ni Paul, dalhin mo dito si Mark kasi he is very useful in the ministry. If you are a Christian, you will going to inputs some good things. You are going to help the growth and advancement of the kingdom of God. Amen. Bilang anak ng Diyos ang hahanapin mo, yung uunlad yung gawain ni Kristo. Amen. Yung hahanapin mo. Ang hahanapin mo, anong magagawa ko para ang gawain sa Mayorga ay lumago? Amen. Anong magagawa ko? Mga gawain na makikinabang ang gawain dito sa Dulag, sa Mission Dulag, para ito lumago. Amen. 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 That is what we mean of being useful or profitable. Amen. Mga kapatid. Amen. It means you winning souls, discipling the believers, helping new members settle in the church, helping new converts get grounded in the revelation of God's Word, giving to spread of the gospel of Christ. Magbibigay ka para ang ebanghelyo lumagana. Tutulungan mo ang bagong mga Kristiyano para tumibay sa pananampalataya. Amen. At maging maaaram sa salita ng Diyos. Sasama ka sa soul winning. Aalalayan mo ang iyong pastor sa kanyang pagbibisitation. Ganyan yan. Hindi yung ikaw yung miyembro, ikaw ang nawawala, ikaw ang bibisitahin, ikaw ang hinahanap. Hey, God's people! Nakatagpuan na tayo ni Kristo. We are not the lost. Amen. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Hindi na tayo nawawala. Amen. Naligtas na tayo. Kaya hindi tayo dapat hinahanap. Kasi natagpuan na tayo. Amen. Ang trabaho natin, tayo ang maghanap sa mga nawawala. Amen. Yan ang ibig sabihin ni Paul sa being profitable. Amen. Nagagamit ba tayo sa paghanap ng mga taong nawawala? Yan. Maganda yan eh. May mga member. Alam mo, ang Diyos marunong eh. Sa gawain ng Panginoon, pag may pangangailangan, tinutustusan niya eh. Amen. Opo. Amen. Amen. Kagaya ng gawain natin dyan, ngayon, sa GSN, may mga member na mga nagbigay ng tulong, nagdadasal. Amen. Yung mga ministries natin dyan, ngayon may building na pinatatayo dyan.
Sariling palo natin yan, mga kapatid. Sariling pag-aalagad natin yan. Amen. Opo. At sinasabi ko po ito, mga kapatid, para pagpalain tayo. Amen. Hindi ko po ito sinasabi for vain glory. Hindi ko ninais kailanman yan. Walang kabuluhan na lukaluwalatian. Walang kabuluhan yan. Opo. Nagpapadala ang Diyos ng tao eh. O, pumunta ka doon. Kailangan ka doon. Ganun eh. Amen. Kaya kayong mga kapatid dito sa Tulang, huwag nyo kakaawaan ng sarili nyo. Magsaya kayong naglilingkod sa Diyos. Amen. Opo. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tayo maminglis ng tao. Amen. Ang Diyos ang piniplis natin, siya ang nagligtas sa atin. Amen. Ngayon may mga tao dito sa lupa, gusto nila sila ang igagalang, sila yung sasampahin, sila yung susundin. Hindi po pwede yan sa Diyos na to. Hindi po pwede yan. Amen. Amen. Si Kristo ang dapat sambahin dito at luran. Amen. Hindi napakalaking bagay kung mawawala ka, kung kakalabanin mo ang prinsipyong to. Hindi malaking bagay. Papalitan ka ng Panginoon. Amen. Pero ako bilang pastor, ayokong mawala ang sino man sa inyo. Amen. Kaya lagi kayo makipagkasundo sa Panginoon. Amen. Hindi sa inyong pastor, sa Panginoon. Kasi ang nalalaman ko, pag tama ang inyong pakikisama kay Kristo, tatama ang pakikisama ninyo sa amin. Amen. Amen. Diba? Amen. Naawa ko dun sa mga niligtas na hindi masasaya. Amen. Laging parang nagagalit. Laging gusto niya sa nagsasarili siya. Gusto niya wala siyang kasama. Ako lang mag-isa. Parang ganun. Ang pangit talaga tingnan eh. Amen. Kaya mayroong church para may fellowship. Amen. Amen. Doon ka itutuwid, doon ka magbiministeryo. Amen. Itutuwid ka, magtutuwid ka. Pag may mali, rebuke him. Amen. Ilang church eh. Amen. Di naman laging tama tayo. Amen. Kakamali tayo. Amen. Kaya sa church, hindi po pwede yung isip mo lagi ikaw lagi ang tama. Hindi pwede yun. Amen. Amen. Hindi ka tatagal sa gawain. Ako sinabi ko sa inyo. Amen. Marami pa sa inyo bago. Amen. Matagal na ako sa ministering to. Kaya totoo sa akin to. Nakita ko maraming beses yan. Yung mga membrong akala mo, magagaling. Hindi mo na pwede pagsabihan. Right. Napangaralan mo ng kaunti, nagdamdam. Right. Hindi nasisimba. Right. Alam mo naman yung doktrina. Ngayon, pupuntahan mo. Bibistahin mo na naman yun. Right. Kapatid, pagka kang wala, anong nangyayari? Okay lang. Ganun. O yan. Alam mo, ang lagi kong inaalaala dyan, yung mahihina. Amen. Yun ang inaalaala ko eh. Yung maaaring madamay. Right. Amen. Kaya ako, hindi ko man talaga, sa totoo lang, mali mo eh. Pero, I learn to submit Amen. for the sake of others. Amen. Pati, kalimutan mo na yun. Tuloy ka. Hindi naman parang kinukonsente mo. Right. Hindi ka ba nagmamalasakit sa iba? Baka maapektuhan niya sa ginagawa mo. Right. Amen. Amen. Diba? Amen. Yun yan eh. Ikaw din. Be profitable. Meron ng magandang halimbawa. Si Mark. Biriyo mo, pinatawag siya ng pastor. Timothy, dalhin mo dito yan si Mark. Kapaki-pakinabang yan. Kapag ikaw tinap ni pastor, magpasalamat ka sa Diyos. Amen.
Sa dami ng mga membro, ikaw tinatap. Right. Bakit mo sisigan ito? At huwag kang magmamalaki doon. Amen. Amen. Nakita lang ng pastor na kapaki-pakinabang ito eh. Right. Hindi masasayang ang pagtitiwala dito. Ito, ano natin. Amen. Amen. Ganun po yun eh. Amen. Ipagpasalamat mo ng pagbihira. Kasama ko ni pastor. Sa akin pinagkatiwala ko. Right. Bigla mo maalala, parang si Mark na buhay yun ah. Ganon. Amen. Dati nagpapasaway ako lagi ah. Pero ngayon, pakipakinabang na. O, di ba? Amen. Pwede may tawa ng konti. Awa talaga ng Diyos sa isipin. Amen. Pinagkaguluhan, halos hindi nagkasundo si Barnabas at si Pablo. Nang dahil sa kanya, ngayon pinapatawag na siya. Dalhin mo rito yan, sapagkat kapaki-pakinabang yan. Ngayon ang tanong, kapaki-pakinabang na tayo. Pangatlo, Alexander the Coppersmith. May mga ganitong mga tao sa loob ng simbahan na totoo sa salita ng Diyos at nangyari din talaga sa ministry ko. Ito yun eh. Verse 14. Alexander the Coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Si Alejandro na Panday Tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Na? In verse 15, of whom we thou were also, for he hath greatly withstood our words. Mag-ingat ka rin man sa kanya. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, 2 Timothy 4:15, sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Right. Siniraan pa siya. He did much evil. Alam mo eh, Right. mga minamahal. Right. Right. What is that much evil? Alam nyo, ang pinangangaral ko rito sa inyo, at ipinangangaral namin mga pastor dito, hindi amin. Amen. Mula dito sa Biblia. Amen. Wala akong pinangaral dito na hindi galing dito. Amen. Kaya pag hindi ninyo tinanggap yan at nilabanan niyo yan, ang Diyos ang kinakalaban nyo. Right. Amen. Si Alexander, ginawa niya yan. Kaya ang sabi ni Apostle Paul kay Timoteo, mag-ingat ka rin dyan. Amen. Because he withstood. Ha? Ang sabi ng Bible. In verse 15, for he hath greatly withstood our words, sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Ano ba yan? Tinanggihan, kinalaban, yung mga sasalitang mga katotohanan at banal, siniraan niya. Right. Kinalaban niya, hindi niya tinanggap. Right. Kaya ang sabi ni Pablo, mag-ingat ka din yan. Sapagkat hindi lahat ng ipangangaral mo sa taong yan, tatanggapin yan, kakalabanin yan. Right. Amen. Amen. Gagantihan siya ng Diyos. Right. Amen. At alam niyo ang ginawa pa ng taong ito, nanguha pa ng mga kasama. Right. Marami siya naging kakampi at maraming naging kalaban si Apostol Pablo because of Alexander. Right. Bakit? Nangatwiran si Apostol Paul. Nang siya'y nangatwiran, marami
ang nagsipaglisan. Sino ang influensya? Si Alexander. Right. Amen. In verse 16, at my first answer no man stood with me, but all men forsook me. Right. Sa aking unang pagsanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat. Right. Amen. Sinong may kagagawa? Si Alexander. Right. Kinalaban niya ang pangangaral ni Apostol Pablo na may kinalaman sa Ebanghelyo at sa mga doktrinang naaayon sa salita ng Diyos. At bukod dyan, kanyang inimpluensyahan at dinaya at isinama ang marami pang naniniwala minsan sa pangangaral na yan ni Apostol Pablo. Right. How do we know? Sapagkat nung nagpaliwanag si Pablo sa mga ginawa ni Alexander, hindi siya kinampihan ng mga yan. Sumama pa doon kay Alexander. Iniwanan siya at pinabayaan si Apostol Paul. Right. Naranasan ko yan. Kaya ako, aware ako. Pag may umaalis sa simbahan, sinasabi ko, ito ang dahilan. Right. Amen. Lahat ng umaalis dyan, wala kaming kinalaman dyan. Maliban sa sinasabi ng salita ng Diyos, mahal nila ang sanlibutan. Right. Amen. Kasi alam kong gagawin ng mga yan eh. Right. Pag hindi ako nagsasalita ng ganito at nangangaral ng ganito, maaaring mauubos kayo, magkakampihan kayo doon, maaaring siraan ako ng mga yan. At yan ang gagawin ng dyablo. Right. Kaya ako po, nagbabantay. Amen. Madali namang magsalita eh. Right. Right. Manira. Right. Amen. Pero meron ka bang ebidensya? Right. Madali ka lang gumawa ng kwento. Right. Madali ka mag-deny. Right. Pero pag may saksi, mahirap yan. Right. Amen. Sa ministry, maraming ganyan. Right. Amen. Amen. May mga nagsabi, kaya kami umalis sa simbahan niya, kasi yan si Pastor Samuel, kasi yan si Pastor Felix, ganito, ganyan yan. Madali mo lang naman sabihin yan eh. Right. Kasi yan si Brother Jose, yan si Brother ganito, yan si Brother Dante, kaya kami umalis lang, kaya dahil kasi mga ganito, ganito. Madali mo naman sabihin yan eh. Right. Pero kung paano mo patutunayan, bantay ka. Kasi pag nakarating sa akin ang paninira mong yan, ididimanda kita. Right. Kung membro ka sa simbahan, ilalagay ka namin sa disiplina. Mag-usap tayo. Membro ka eh. Right. Pero kung hindi ka membro, ikaw mismo ang membro dyan sa public na yan, na hindi wala kang kinalaman sa simbahan ito, ikaw ang nagkakalat, demanda aabuti mo sa akin. Right. Paninirang puri yan. Right. Amen. At bakit natin gagawin? Kasi ang pinangangalagaan natin iglesia, Amen. ginagamit ng dyablo yan, sisiraan tayo sa church para yung mga hindi ligtas, huwag nang makinig. Right. Amen. Amen. Kaya mga member, kung kayo'y naiinip na sa pangangaral ko, pinakikiusapan kayo, magtiis kayo ng konti na matuto kayo. Amen. Oo. Amen. Labanan ito sa pangangatwiran. Amen. At yan ang ginawa ni Alexander. Kinalaban niya na yung pangangaral ni Pablo, nang influensya pa siya ng ibang tao. Right. Kaya nung nagpapaliwanag na si Pablo, wala nang kumakampi sa kanya. Right. Wow! Iniwanan din siya. Right. Amen. Kampi-kampi ka doon. Na ang tanong ko, meron bang Alexander dito? Sa Mayorga ba, meron bang ganyan? May nababalitaan na ba kayo? Nahayagang lumalaban sa pangangaral ng inyong pastor at iniimpluwensyahan pa ang marami? Tell me. Right. Pag-uusap tayo. Amen. Huwag mo sirain ang simbahan to. Amen. Kung hindi mo gusto yung pangangaral ko, kausapin mo ako, huwag mo sirain ang mga membro, huwag mo paniwalain sa hindi mo pagsunod. Amen. Amen. Aba, hindi po pwede yung ganun. Kung sasabihin mo nagtitiis ka, nagtitiis din ang mga to. Amen. Amen.
Hindi lang ako nagtitiis dito, ang buong iglesia. Amen. Amen. Kaya pinagtatanggol natin ang church natin. Amen. Hindi kung sino. Amen. Pero bago nyo pahalagaan ang sino-sino dyan, sino man yan, kahit pa kamag-anak nyo yan, hindi nyo dapat pahalagaan yan. Ang pahalagaan nyo, ang church nyo. Amen. Amen. Sa totoo lang. Amen. Diyan nyo ibibigay ang buhay ninyo. Amen. Para matuto mga to. Hindi laging ikaw ang parang Diyos. Amen. Amen. Meron na akong Diyos ngayon, si Kristo na ang aking tagapagligtas. Amen. Ngayon, patayin mo man ako, sasabihin ko sa'yo, hindi mo madadala ang kaluluwa ko sa langit. Si Kristo magdadala sa akin. Amen. Ako natatakot, tagal-tagal ko na nangangaral ng ganito eh. Amen. Kaya sasabihin ko sa inyo, habang kayo'y nagmamahal kay Kristo at sumusunod kayo, lalo kayo magiging matatapang. Amen. Amen. Pero pag kayo natakot sa tao, Right. Right. dahil sa hindi niyo pagsunod kay Kristo, walang mangyayari sa Right. buhay niyo. Right. Hmm? Amen. Amen. Nasawa ni Brother Junjun. Prayer meeting namin. Sabi ni Junjun, mag-church ka na. Ay, alam mo yung asawa niya. Para malapit na lang yung RXU. Now, during our prayer meeting, naglilibor. Alam niyo, nagdadasal ako. Naglilibor. Tapos kami magdasal. John, dalhin mo na. Dinala. Kasama Sister Annalyn. Dinala doon sa RXU. Oh, hindi pa natatapos ang prayer meeting namin. Nanganak na. Amen. Ano sabi ko sa pulpito? Walang Diyos. Parang suminga lang ah. Labas na yung bata. Parang napahing lahat sing lang. Hatsing! Labas na. O bakit? Inunang Panginoon eh. Amen. 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 Inunang Panginoon. Amen. Pambira yung paglilibor na yun. Siguro sa iba mga maglilibor yun. Bakit ka ba pupunta ng simbahan? Eh, masakit na nga yung tiyan ko. Parang ganun yun eh. Amen. Right. Pati Diyos ka pa, pastor ka pa. Ano magagawa ni pastor? Yan. Right. Ang napapala niyang mga yan na walang galang sa Panginoon at sa church. Amen. Teka, sinabi ko siya. Amen. Amen. Eh, may pangako pa naman yan. Amen. Maniligtas ka sa panganganak pag ikay nagpatuloy sa pananampalataya at kabanalan. Eh, talaga naman. Amen. Ay, sige. Pangako ng Diyos yan. Amen. At talaga. Ang pangalan ng bata, Brad, Queen Esther. Amen. I-o-offer yan sa Panginoon. Amen. Hindi yan pinabibinyagan. Amen. Amen. Walang blessing yan. Right. Amen. Ako, kayong mga anak ng Diyos, huwag kayong nagigibagi sa walang pagpapala. Amen. Gamitin ninyo yung inyong karunungan na tanggap na mula sa Diyos. Mag-iingat kayo kasi baka madamay kayo sa kahirapan. Right. Amen. Tanya. Tayo ay nasa panahon na pagka ganito ang pangangaral, minamasama ng marami. Right. At yan ang ginawa ni Alexander. Right. Kinalaban niya na ang mensahe ni Apostol Pablo nang impluwensya pa siya ng mga tao. Yan, iniwanan si Pablo. Right. Amen. Tinan niyo. Yan. Ngayon, isang mahalagang lalaki
ang ating Panginoon. Amen. Verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me. Ito, lagi ko siyang nakikita sa simbahan ito. Amen. Sa ministry ay lagi ko siyang nakikita. Amen. Masama man ang sitwasyon ko, pangit, maganda, hindi yan umaalis. Amen. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Amen. Hindi siya kagaya ni Dimas. Hindi siya basta kagaya ni Mark na profitable. At lalong hindi siya kagaya ni Alexander. Amen. But he is faithful. Amen. Yan ang nakita ko sa ministry. Amen. Ibang-ibang klaseng mga tao, pero kakaiba ang Panginoon na to sa dami ng tao. Amen. Lagi siyang nakatayo sa tabi ko at nagpapalakas sa akin Amen. para maipangaral ko ng gusto ang nararapat. Amen. That by me the preaching might be fully known, and that all Gentiles might hear. That the unbelievers might hear, that the unsaved got saved. Amen. That the new fight o new believers ay maging malakas, Amen. mapatatag. That's comfort. Amen. Nakapang-aaliw yan. Amen. Kaya ano man ang kalagayan nyo ngayon, the Lord is stood with you. Amen. Is strengthening you. Amen. God's people. Pinalalakas kayo ng Panginoon. Tumatayo yan sa tabi ninyo. Amen. Para kayo'y makapagpatuloy na kayo'y magamit sa pagkabig ug kalag. Amen. Amen. Nabantayan. Tingnan ninyo ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Mga kapatid. Amen. In verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. He will strengthening you. He will going to fight for you, notwithstanding the Lord stood with me. Ipaglalabang ka ng Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon, ililigtas ka niya sa lahat ng masasamang mga gawa. Right. Mga kapatid. At iingatan ka niya. Amen. Yan ang gawa ng tao nito. Amen. The man, Christ Jesus. Amen. Marahil sa lahat po ng inyong narinig ay may mga pangungusap kayong kinausap kayo sa parte. Amen. Totoong may iba't ibang klase sa loob ng iglesia. Pero kakaiba rin ang Panginoon natin. Amen. Marahil marami ng mga nag-aalisan, marami kang nakitang umalis sa ministry. Huwag niyong pansinin yun. Amen. Kasi kung sila'y atin, magpapatuloy sila. Amen. Amen. Pero umalis sila sa atin para ipakita na hindi sila atin. Right. Kasi kung sila'y sa atin, hindi sana sila umalis. Amen. Amen. Nagpatuloy sana. Amen. Listen, pinalalakas tayo ng Panginoon. Amen. Ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng masasama. Iingatan niya tayo. Amen. Ang salitang preservation. Amen. Ipinaglalaban tayo ng Panginoon. Amen. Nakatayo lagi yan sa tabi. Amen. Ipinaglalaban tayo niya. Amen. Don't be like Demas Right. or Alexander the coppersmith. But be like Mark, depending on Christ. Amen.
Mm.